So ito na mga kababayan, no? Yung una nating pag-uusapan, mga kababayan, ay patungkol po ito kay Larry Gadon at kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Naku po, ito po ang ating unang pag-uusapan ngayon, mga kababayan, na kung saan si Attorney Larry Gadon po ay nananawagan. So ano nga ba ang pananawagan ni Attorney Larry Gadon? Kasi po mga kababayan, simula po nung lumabas, uy Sir June Morales, maraming salamat po sa iyong super chat and advance Merry Christmas po sir. Maraming salamat sa Pabuy na Mano. And ito po mga kababayan, yung ating reaksyonan ay patungkol dito sa panawagan ni Attorney Larry Gadon na kung saan ay gusto nga niyang ipalipat itong si Ramil Madriaga ng detention. Kasi po mga kababayan, ganito po ang nangyari. Ayan, sana magkaisa po tayo, solid lini po ako. Sir Danilo Cortez, hello po. So ito po yung nangyari mga kababayan na nanawagan si Larry Gadon kasi nakita niya po kasi ang mangyayari dito kay Madriaga. Simula nung inilabas ni Madriaga yung mga nalalaman niya patungkol dito kay Sara. Naku po mga kababayan. So ito po ipaparinig ko po sa inyo mga kababayan itong panawagan ni Attorney Larry Gadon. Ito po ha, pakinggan. Affidavit ay mahilig magsalita ng ipapapatay. Kaya dapat yan. Nananawagan na po sa ating mga otoridad na ilipat ng detention si Madriaga because of the propensity of Sara Duterte to order killings. Kung si Presidente Bongbong Marcos, si Lisa at si Martin nga ay inorderan niya na patayin. What more pa itong si Madriaga? 'Di ba? Tama naman ang sabi niya, mga kababayan, ni Attorney Larry Gadon. Siya po'y nananawagan na ilipat kasi baka mag-order si Sara na ipatumba nga itong si Madriaga. Kasi bakit, mga kababayan? Kung si Sara nga, 'di ba? Handa niyang makipag-usap sa killer at ipatumba nga daw niya itong si Lisa Marcos, si Bongbong Marcos, at saka si Martin Romualdez. So, paano pa itong si Madriaga na nasa loob na ng kulungan, mabilis na, 'di ba? Tapos pakinggan pa natin mga kababayan kung bukod doon nasa loob ng kulungan, 'di ba? Ibang usapan 'to. Kaya nga po kulong. Kaya dapat ay ilipat yan at bantayan ng gusto. Pati sa pagkain. At baka siya ay lasunin. Tama. At baka rin siya ay patayin dyan sa riot dyan, sa PGMP. Kaya dapat ilipat yan sa lalong madaling panahon. Agad-agad ay ilipat. At yan ay bigyan ng proteksyon na hindi siya magagalaw ng kahit sino man. At mahirap na. Baka yan ay patayin yan. Alam nyo naman, yung kanyang binabanggit doon sa kanyang affidavit ay mahilig magsalita ng ipapapatay. Kaya dapat yan ay talagang pangalagaan. 'Di ba? Kita nyo mga kababayan, tama naman po talaga ang sabi ni Attorney Larry Gadon. At sa Sirisa Force Mambiula, hello po. Tama talaga ang sinabi niya. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ito kasing paglabas kasi ng mga ebidensya ni Madriaga, yung mga statement niya, ay hindi po ito basta-basta mga kababayan. Alam naman po natin kung gaano ka-agresibo si Sara at gusto nga maging presidente, 'di ba? Atat na atat maging presidente. Tapos ito palang pagka-vice president niya, matatanggal siya dahil kay Madriaga. Talagang alam niyo sa totoo lang mga kababayan, talagang mananabla to si Sara. Yeah? Sabi nga ni Harry Roque, magkaiba si Sara Duterte at si Secretary or Yusek Cabral. Kasi si Cabral daw balidosa, si Sara daw namumugbog. 'Di ba? So, yun ang sabi ni Harry Roque. Kaya sa totoo lang mga kababayan, kailangan po talagang mag-ingat. Now which is ano nga ang sabi ni Peebles nga, Talakera. Sabi nga ni Peebles, ito daw si Sara, meron daw itong mata sa loob ng BGMP Annex 2, isang babaeng pulis. Baka naman kasi mangyari mga kababayan, ang mangyari dito kay Madriaga, baka yung pagkain ni Madriaga, baka yung pulis na sinasabi niyang mata daw ni Sara dyan, baka may dadalhin itong lason, tapos iaabot niya doon kay tapos itatagtag niya doon sa pagkain ni Madriaga, di patay ngayon si Madriaga. Or bukod doon, baka biglang sabihin ng babaeng pulis na, ito, bibigyan kita, supply mo 1 linggo, ako bahala
maghasi ka ng ligim dyan sa loob, magrayot kayo dyan, kunwari saksakin mo ng saksakin si Madriaga, kunwari ganyan, pangunahan mo, saksakin mo siya, tas lumipat ka ng iba, tas saksakin mo ulit, lipat ka na naman, basta mapatay mo lang yan, di ba? Yan ang mahirap. At totoo lang mga kababayan, posible talagang mangyari, Ma'am Vilma Agustin Bertudes. Kasi bakit? Nasa loob eh. Diba? Na, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, may kaibigan ako na ang kuya niya nakakulong. Alam niyo ba, ganito yan. Diyan pala sa loob ng selda, mga kababayan, meron pala silang mga ano dyan, mga tawag doon, yung mayor-mayor. Meron pala silang ano dyan, mga kababayan, mga leader-leader. Kumbaga parang leader of the group. Mayor-mayoran daw yan dyan. Merong mga padrino-padrino pala yan diyan sila sa loob. Ngayon, mga kababayan, kung ang mga padrino ninyo dyan or padrino nila dyan ay mautusan, 'di ba, na i-challenge si Madriaga, ano nga bang laban ni Madriaga sa ganito ganyan? Pero sa bagay, sanay si Madriaga sa mga ganyang martial arts kasi nga naging ano din siya ni Digong noon. So sanay siya, pero kahit papano mga kababayan, hindi po natin masabing laging malakas ang pangangatawan ni Madriaga kasi nga nagkaedad na siya at higit sa lahat hindi siya masyadong makapag-ehersisyo na katulad ng nasa labas na nagji-gym-gym, 'di ba? Nagti-training kasi naasa loob nga siya naman ng kulungan. 'Di ba? O may mga gang na sa loob, 'di ba? Ma'am Ay Malayko. Baka kasi yung mga leader-leader diyan sa gang sa loob biglang, 'di ba? Kasi yung kaibigan ko, yung kapatid niya nasa loob, alam niyo yung uutang ng kape. Ngayon, syempre ikaw, nasa loob, 'di ba, nakakulong ka, kape, tinapay, okay na sa'yo eh. Kasi alam nyo, yung supply pala dyan na pagkain sa loob ng kulungan, hindi sapat. Hindi sapat mga kababayan. Hindi pwedeng pinakain kayo 3 beses sa isang araw, minsan ang pagkain nila maliliit lang, konti lang, no? Tag 100 grams, ganyan. Tapos minsan walang lasa. Tapos minsan parang kanin baboy pa. So, talagang matitipid ka. Tapos yung kaibigan ko, yung kuya niya, nangungutang ng kape. Ngayon, syempre, umaasa naman yung kuya niya na dadalawin every week. So, syempre, every week din ang bayad dun sa kape. Alam niyo mga kababayan, kapag hindi pala nakapagbayad ng kape or pandesal or di kaya sliced bread doon, kasi sa loob daw yung may nagtitinda. Oo. Pag hindi ka daw makabayad niyan, binubugbog. Oo, may ano daw sila doon, may punishment, 'di ba? Kaya sa totoo lang ako, hindi man ako naaawa sa mga nakakulong kasi nakakulong sila diyan, may ginagawa silang krimen. Pero hindi po lahat ng nakakulong ay siya talaga ang may kasalanan. Yung iba na dawit, yung iba pinag-initan lang. Lalong-lalo na pag nakabangga mo, malaking politician, talagang ididiin ka, hahanapan ka ng butas, hahanapan ka ng paraan kung paano ka makulong. Which is katulad kay Madriaga, mga kababayan, na hinahanapan siya ng butas para makulong, para matigil itong paglaban niya kay Roque dito sa land grabbing. Na which is, nanghingi nga siya ng tulong kay Sara. Ang nangyari, itong si Sara deadma lang. At sagot pa daw ni Sara sa kanya, kinasuhan mo si Harry Roque, parang kinasuhan mo na din ang mga Duterte. 'Di ba? Dapat masilip yung kinaso niya diyan. So ito nga po mga kababayan. Ito daw ang kadahilanan, no, na nanawagan nga itong si Madriaga, mga kababayan, kasi ito yung kadahilanan kung bakit siya nandyan sa loob. Pakinggan nyo po ha, mga kababayan. Ng land grabbing case. Humingi raw ng tulong si Ramil Madriaga, ang nakakulong na alleged bagman ni Vice President Sara Duterte kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Mula kay Attorney Raymond Palad na abogado ni Madriaga, nagpadala ito ng handwritten letter noong November 17 kay De Lima. Sinabi niya siya raw ay unjustly accused at ipinakulong sa krimeng hindi niya ginawa. Umapila si Madriaga kay De Lima na tulungan. 'Di ba? Umapila si Madriaga kay Congresswoman De Lima na tulungan siya kasi nga ginipit nga lang daw siya. Kumbaga, biruin mo mga kababayan, 19-something pa, 1990s, 1989, 1990s, 1987, kaso ito, mga kababayan, 1995, 1993, na kaso, dinawit siya, na which is, ang pinsan niya dapat, ang kasali sa kidnapping.
Ngunit mga kababayan, nung nalaman ni Harry Roque na kinakalaban nga siya, si Harry Roque, nilagay yung pangalan ni Madriaga. 'Di ba? So ito, continue natin. Siya na ma-recuse si Judge Alma Lacorte sa kidnapping case na kinakaharap nito ngayon. Anya, good friends umano si Lacorte at former presidential spokesperson Harry Roque. So nanawagan itong si Madriaga na ma-recuse itong si Lacorte. Kasi daw itong si Lacorte, kaibigan daw talaga ito ni Harry Roque. Na which is siguro si Harry Roque may binigay dito, may inabot dito. 'Di ba? Si Sara nga na tinuring pa niyang kuya, 'di ba? Si Sara nga na tinuring pang kapatid ni Madriaga, hindi tinulungan ni Sara kasi bakit? Ang sabi ni Sara, dinimanda mo si Roque, parang dinimanda mo na din ang mga Duterte. Kasi malaki-laki kasi ang bigay ni Harry Roque kay Sara. Kung naalala ninyo, noong 2022 election, nagbigay po si Roque ng 36.4 million campaign donation, no, kay Sara Duterte. Kaya medyo malaki-laki nga. So, imposible naman na itong best friend ni Harry Roque na isang lawyer daw para ma-recuse. So, imposibleng walang lagay ito. Mga kababayan, imposibleng walang lagay. Biruin mo, kasuhan mo yung tao na hindi naman kasali. 'Di ba? So, ibig sabihin, may padulas. Sa liham, sinabi ni Madriaga na nag-file ito ng land-grabbing case laban kay Roque sa Office of the Ombudsman noong February 2022. Pero matapos nito, nakatanggap daw siya ng subpoena mula sa DOJ noong August 2022 bilang co-accused sa isang 1997 case ng kidnapping at murder. Di ba? 1997 case, kidnapping at murder. Na co-accused daw siya. So, paano mangyari yan na ang co-accused siya o kasama siya doon sa nag-kidnap at nag-murder? Siya nga ay tauhan ni Digong. Tauhan siya ni Digong ng for how many years? Hanggang sa naging vice president si Sara for how many months and years? Na paano siya nangyaring masangkot siya dyan sa kidnapping at murder? Kung kay Digong pa lang, malaki-laki na yung sahod niya kasi special siya. 'Di ba? Ayan, bakit kasi hindi pa isalang si Ramil Madriaga sa investigasyon sa kayang sworn affidavit para malagay si Ramil sa witness protection? Iyon nga ang problema, Sir Henry Nunez. Iyon nga ang problema ngayon. Bakit itong kalat na, napakalakas na nitong sinasabi nito, halos araw-araw binabalita, araw-araw content ng mga vlogger, no? Hindi pa gumalaw itong NBI, hindi rin gumalaw itong Ombudsman at DOJ. So ano bang gusto nilang mangyari? Antayin pa ba nilang mamatay si Madriaga? Kasi alam nyo, kung hindi nila gusto si Madriagang tulungan or baka sa isip nila tanim ito ni Sara, tapos ending mangyari dito si Madriaga nagsinungaling lang pala, mapapahiya ang gobyerno kasi tauhan nga naman ni Sara. Bakit hindi nyo muna, 'di ba? Imbestigahan niyo muna habang wala pa si Madriaga. So, silent investigation muna kayo. So, pag okay na at nagtugma man lahat ng kanyang salaysay dun sa affidavit, o di kunin niyo na, paharapin niyo na siya, tapos ilagay niyo siya sa witness protection program. Kasi mahirap 'to, mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Yung lalaki na naglagay ng headshot po sa Facebook, dinampot agad ng NBI. Samantalang itong si Madriaga, dami-daming aligasyon, si Vice President Sara pa ang ayaw gumalaw ng NBI. Di ba? So ano ba to NBI? Takot ba kay Sara? Di ba? Ma'am Ardian, si Risa Porcilo po. Takot yata sila kay Sara, mga kababayan. Kasi pag ordinaryong tao, magbabanta ka sa presidente, kulong. Si Sara, minura na si BBM, minura na si Lisa, minura na si Romualdez, walang nangyari. Diba? Yan ngayon, mga kababayan, na nagpapatunay na power is power. If you don't have power, you junk. If you have power, you VIP. Diba? Ganun yun, mga Itong kababayan. Huwebes, sinabi ni Roque na siya raw ang may hawak sa kidnapping case na nakabinbin sa korte laban kay Madriaga. Pinasinungalingan din ito ang mga aligasyon ni Madriaga laban kay VP Sara Duterte. Ma'am Adrina Malok, maraming salamat po, ma'am, sa yung super sticker. Thank you so much. 'Di ba? Tanong ko lang, ito bang otoridad, bakit ayaw agad gumalaw dito kay Madriaga? Bayad ba kayo?
Or takot kayo? Yun lang naman mga kababayan. Huwag niyong hintayin na si PBBM pa yung gagalaw. Kaya nga kayo binigyan ng sahod ng taong bayan dyan, kaya kayo itinalaga ni PBBM dyan, bakit ayaw nyo agad magsigalaw? Diba? Alam nyo sa totoo lang, mas malaki pa tong problema ni Sara kaysa sa flood control. Yung flood control na yan, isang issue lang yan. Pero itong kay Sara, buong Pilipinas to, Vice President siya. Diba? Hindi ko sure kung itong mga otoridad, ang bagal gumalaw. Ombudsman, DOJ, NBI, asaan kayo? Kapag chismisan, aga-aga ninyo magpa-presscon. Di ba? Kapag ganitong issue, parang tahimik kayo. Ano to? Parang kakaiba, something fishy talaga eh. Di ba mga kababayan? Something or smell fishy. Kasi kapag usaping araw-araw, agad, presscon. Di ba? Araw-araw, nandun agad. Pero kapag dating kay Madriaga, parang bungol yata kayo. Parang pepe at mga bulag ata kayo. Ako po'y nanawagan sa mga sa otoridad, ang NBI, DOJ, Ombudsman. Bakit pagdating dito kay Madriaga, tamimi kayong lahat? Anong meron ba? 'Di ba? At baka may alam pa nga si Roque sa mga kaitiman na balak ni Sara. Di ba? Kaya nga sabi nga ni Harry Roque noon, mga kababayan, na minsan natatakot daw siya sa mga hakbang ni Sara, kasi meron daw gusto si Sara na hindi niya nagustuhan, hindi niya gusto, katulad nung, di ba, naalala ninyo? Sabi niya, kaya kumbaga naglaylo daw siya kasi meron daw mga gusto si Sarang hindi niya nagugustuhan, kakaibang plano, kakaibang pakulo. Diba? Mga kababayan, continue natin. Ito pa. Sinusubukan pa ng Billionaire News Channel na kuna ng panig si Judge Lacorte hinggil sa aligasyon ng kampo ni Madriaga. Humingi raw ng... Nanawagan nga siya kay Laila de Lima, mga kababayan. Kung bakit ganun ang nangyayari. Diba? Na parang iginipit lang siya, tapos tinaniman siya ng kaso, dinamay siya sa isang kaso na matagal naman na. Oo, kaya gusto niyang mangyaring ganun. Naku po. Katulad lang dito, mga kababayan, kakapasok lang ng balita. Dati umanong pagmamay-ari ni dating Department of Public Works and Highway, Cabral, ang hotel sa Benguet na tinuluyan niya bago masawi ayon kay Interior June B. Crimulya ng DILG. Pero ngayon daw ang nagmamay-ari ay si Eric Yap na. Bininta na daw kay Eric Yap. So mga magkakaibigan nga pala talaga ito, mga kababayan. Yung mga nagnanakawan. May anino pa daw kasi ng ng death squad umaaligid. 'Di ba? May nagsasabing patibong lang daw si kasi may mga senador na binanggit. Actually, Mamulay, may possibility talaga na iisipin ng tao na patibong itong si Madriaga or tanim ni Sara para ganito yan eh. Ito explain ko sa inyo Ganito yan. Ang napansin ko din, kaya ba siguro ayaw gumalaw nitong DOJ, ng Ombudsman, ng NBI, pagdating dito kay Madriaga, kasi alam nyo, sa totoo lang, sabi kasi nung abogado ni Madriaga, nagtatampo lang kay Sara. So, pag sinabi nating nagtatampo lang, so hindi galit, nagtampo lang. Kaya kapag hinihilot-hilot mo yan, ginaganon-ganon mo yung bayag niya, bumabalik ulit, umaamo ulit, di ba? Tampo lang naman kasi. Kasi magkaiba kasi yung galit talaga siya. Hindi yung nagtampo lang. Di ba? Kaya yung tao nagkakaroon ng doubt. Kasi ang mangyari kasi diyan, halimbawa, si Sara, ako si Madriaga, ikakanta ko ngayon. Hindi natin alam na baka si Sara, inutusan lang niya si Madriaga na kunwari, 'di ba?
Kunwari, sabihin mo, naghatid ka ng ganyan, inutusan kita. Kunwari, meron kang hinatid na pera sa ganito, inutusan kita. Tapos, mga kababayan, pagdating na sa kasuhan, sasakyan na ng government si Madriaga, gagamitin na siyang ganun. Tapos, ending, pagdating sa kasuhan sa pag-imbestiga na, hindi nag-match lahat ng statement ni Madriaga, malinis ngayon si Sara. So ngayon, pag luminis ang pangalan ni Sara na paninira lang lahat yung mga sinabi ni Madriaga, may tsansa siyang manalo sa 2028 kasi nalilinis yung pangalan niya eh. Yan kasi ang iniisip, kahit ako mga kababayan, yan agad ang napasok sa isip ko. Kaya din ba siguro itong DILG, itong DOJ, Ombudsman at NBI, hindi agad-agad kumakagat. Kasi bakit? Si Madriaga matagal na po itong katiwala ni Digong. Tinuring na nga niyang tatay si Digong at kapatid si Sara eh. Tapos ito pa ang sabi ng abogado ni Sara na nagtatao ni Madriaga na nagtatampo lang daw si Ramil kasi hindi natulungan. So pag-ibig kasi sabihin ng nagtatampo, kapag hinihilot-hilot mo yan, umaamo. Tampo lang eh, tampuan lang yan eh. Di ba? Baka naman sakali pag bumalik si Sara dyan at tulungan siya, mawala yung tampo niya, di patay tayo dyan. Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, mahirap kasi agad-agad na kumakagat tayo. Mag-antay tayo na, 'di ba? Mag-antay tayo sa resulta at mag-antay tayo sa investigasyon kung talaga bang ang mga sinasabi niya ay accurate, no? Nagmamatch doon sa investigasyon ng Ombudsman, ng DOJ at ng NBI, kung ang mga sinasabi ni Madriagang detalyado ay nagmamatch din doon sa investigasyon ng tatlo, NBI, Ombudsman at DOJ. No? Sali na natin ang PNP. Kung lahat ng sinabi ni Madriaga ay sure at nagtugma, 'di ba? Doon sa investigasyon ay talagang patay si Sara dito. Pero mga kababayan, kung hindi magtugma, si Sara pa rin ang mananalo. Bakit? Kasi kung bawat sinabi ni Madriaga hindi tugma sa investigasyon ng DOJ, NBI, Ombudsman at PNP, patay tayo dyan. Diba? Magiging nga tayo dyan. Kasi bakit? Pag hindi nagtugma, isa, dalawa sa mga salaysay ni Madriaga, mananalo si Sara. May tsansa pa itong sabihin ng tao, malinis si Sara. Di ba? 1 point madulas ang gobyerno, pabor kay Sara. Kaya nga, di ba, Sir Bien? Kaya din siguro, ito ang nasa isip ko na baka, hindi ito agad-agad kinakagat ng gobyerno kasi baka pain lang. Di ba? Baka pain nga naman. Oo, kapang mamamatay si Madriaga means totoo ang sinabi niya, kaya okay na lang, sabi ni Sir John Morales. Ang problema nga dyan, sir, kung namatay si Madriaga, no? Tapos, hindi pa na umpisahan yung investigasyon, sino na naman sisihin? Gobyerno na naman. Si BBM na naman ang sisihin yan. Naku. Alam na natin yung galawan nila. Sasabihin na naman, si PBBM na naman may gawa niyan. Bakit? Kasi kung naalala nyo nga, ayaw nyo pumirma sa impeachment eh. Diba? Yan ngayon mga kababayan, ang malaking problema. Kaya kahit ako, nahihirapan din po ako nakagatin itong mga pain ni Madriaga. Kasi bakit ngayon lang? Dapat noon. Bakit ngayon lang ito nagngangal-ngal? Kasi nga daw nagtatampo, hindi tinulungan. Paano kung tinulungan ito ni Sara? Di walang problema, walang issue, walang chismis. 'Di ba? So kaya siya kumanta kasi hindi tinulungan ni Sara. Paano kung tinulungan nga siya ni Sara at that time? So, hindi na siya kakanta. Walang mangyari. So, kumbaga, ang nangyari dito, ginawa lang niyang panakip butas ang gobyerno. Di ba? Ginawa niyang panakip butas ang gobyerno. Kasi kung yung tumawag siya kay Sara, nanghingi ng tulong kung tinulungan siya, di lihim ngayon yung problema ni Sara. Ngayon nung hindi siya tinulungan, tsaka siya ngangal-ngal. So, ginagawa niyang parang nagluto ng sariling sabaw ang gobyerno. Tapos ang sabi pa ng abogado, nagtatampo lang. Paano kung yung tampo na yan mahilot ni Sara, di mawala. Tapos ang mangyari dito,
mapareho kay Gutesa na naman. Una, lumabas, naggangal-ngal-ngal-ngal. Tapos ngayon, nung pakasuhan na, paimbestigahan na, nawawala. Oh. 'Di ba? Yan ang ano ngayon, mga kababayan. Kasi magtanda na tayo, nakailan na sila eh. Nakailan na silang pakulo. Una si Gutesa. Oh, ngangal-ngal-ngal-ngal, nga ganito daw, hinatid niya sa ganito, hinatid sa ganyan. Tapos nung ipinatawag ng DOJ at Ombudsman, hindi sumipot, nawawala. Oh, sira na sira ngayon ang Martin Romualdez. Oh, tapos ngayon lumabas itong si Gutesa. Ayan na naman si Sara ang binira. Tapos pagdating yan doon ay inimbestigahan na ng DOJ, ng DILG, NBI at Ombudsman at PNP, ending hindi accurate, hindi match, hindi tugma yung mga sinasabi ni Madriaga. Panalo si Sara. Kunting mali. Kay Sara ang feedback dyan. 'Di ba? Sa impeachment pa nga lang eh. Kung pumayag si Sarang kalkalin, tapos walang mangyari dyan sa impeachment na kinalkal ng ganito, ganyan, hindi tugma, mananalo pa rin si Sara at yung simpatya ng taong bayan kay Sara pupunta. Kaya todo ingat tayo dito, mga kababayan. 'Di ba? Todo ingat tayo sa pagkagat. Huwag muna agad-agad kumagat, mga kababayan. Mahirap na. Oo. Huwag muna tayong sumakay, no? Babantayan muna natin. Actually, pag sumakay nga tayo ng bus, eroplano, jeep, barko, 'di ba? Hindi naman isang barko lang. Pangalawa, hindi naman isang eroplano lang. Yeah? Isang motor lang ang masakyan mo, marami namang motor. Kaya huwag magmadali. Dahan-dahan lang, sabi ni IB Aguas or ni Maha Salvador.